inanunsyo kahapon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas kasabay ng paghingi ng paumanhin sa kanyang pakikipag-alyansa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 presidential elections. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang pagsisisi at pangakong maglingkod sa bayan. Aniya, iniaalok niya ang kanyang sarili para sa bayan at kinabukasan ng bansa. Sabi din niya na ang ganito, mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Good luck! Ito naman ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos edeklara ni Vice President Sara na tatakbo siya bilang Pangulo sa bansa sa 2028 elections. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nakangiti ang Pangulo nang magsabi ng good luck para kay VP Sara. Hindi daw niya masasabi kung sarcastic ang tugon ni Pangulong Marcos sa pahayag ni VP Sara. Samantala, umapila ang Catholic Church sa mga Katoliko na isabuhay ang tunay na diwa ng Ash Wednesday bilang hudyat ng pagsisimula ng 40 araw na Kwaresma. Sa misang pinangunahan ni Catholic Bishop Conference of the Philippines, Secretary General Monsignor Bernardo Pantin sa Manila Cathedral, binigyang diin niya ang kahalagahan ng dalawang obligasyon ng mga Katoliko na fasting o pag-aayuno at abstinence. Paliwanag ni Monsignor Pantin na ang fasting ay dapat isagawa ng mga 18 anyos hanggang 59 na taong gulang na Katoliko, habang ang abstinence naman ay para sa 14 years old o higit pa. Sa pag-aayuno, kakain lamang ng isang full meal sa buong araw. Maaari ring kumain ng dalawang mas maliliit na kainan na kapag pinagsama ay hindi hihigit sa isang full meal.